Bakit lang si Marcoleta lang daw ang nakita, mga kababayan? Mamaya sagutin natin play muna natin. Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos Nakatanggap ng 624 million. Ako, laki pala, ano? Mula sa pribadong donor. Oy, nako, laki pala niyan. At sino ang mga nag-donate? Sino ba? Si Secretary Anton Lagdameo, na ngayon ay Special Assistant to the President. Ay, ganon. 247.32 million pesos. Nako, laki nga. Si Mel Robles. Nag-donate ng 30 milyong piso. Ngayon, siya... Wait lang, nabubulol siya. Wait lang. Pagbigyan naman natin sila magsalita, baka sabihin tayo lang nagsasalita. Ire-rebat natin, syempre. Ire-rebat natin after. Paano muna natin sila? Giveaway muna tayo, mga kababayan, mga ka-BBM. Giveaway muna tayo. General Manager ng PCSO. Naku. Ikatlo. Sino? Si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Nag-donate ng 30 milyong piso sa partido. Ang laki pala. Ano siya ngayon? Ano? Kalihim ng Department of Agriculture. Tanong. Bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ano advokasya? ng kriminal ang kahulugan ng magkakaibigan at tinuturing itong indirect bribery. Wait lang. Ayan, tapos na rin naman. Wait lang. Next time naman kasi ayusin yung script. Nabubulol ka, padre. Parikoy, nabubulol ka. Attorney, nabubulol ka. Next time ayusin yung script, ha. Pag magsasalita kayo sa stage, ayusin, i-memorize yung binabasa. Okay? Tagalog na lang yan, nabubulol ka pa. So, ano sabi? Eto, naka-breakdown dito. Ang sabi, may nag-donate daw na milyong piso kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama naman, may nag-donate, mga kababayan. Siyempre, may, kilala Marcos yan eh. Maraming kaibigan ng Marcoses. Tama, mali. Maraming mga pribadong sektor na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama, mali. Tama. Ito ang tanong. Ito ang tanong, pinakang question dyan. Nakasaad ba sa SALN ni Pangulong Marcos? Nakasaad ba sa kanyang campaign donation? Yes po, nakasaad. Bakit po nakasaad? Kasi nga alam ng INC. Nakuha po nila yung mga pangalan ng donator ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasaad sa SALN niya. During campaign period. So walang krimen. So hindi siya offensive. Hindi siya matuturing na na personal gift. Yun yung sinasabi natin eh. 'Di ba? Tayo na nagrebat, sunog na sila. Sunog na agad ang INC. Isang vlogger pa lang ako. Isang vlogger pa lang yan. Yun yung kaibahan eh. Totoo naman, may nag-donate kay Pangulo, limpak-limpak na salapi. During his campaign period. Pero ang tanong, bakit hindi siya illegal? Nakasaad po at nakalagay sa kanyang
SOA all salin. Sabog. Diba? Sunog. Kaiba nung kay Marcoleta, bakit naging criminal offense siya? Bakit siya pumasok sa plunder? Bakit siya pumasok ng plunder? Dahil po inamin niya mismo sa bibig niya. Siya mismo ang naglaglag sa sarili niya. Kumbaga sa piluka, siya mismo ang nagtanggal sa sarili niyang piluka para makita yung poknat niya. Diba? Real talk. Diba? Kasi hindi ka naman magkakaroon ng plunder case. Ito dun sa mga kumag. Dun sa mga kumag. Sabihin nyo kay Marcoleta to, Padre, tama nga naman yung mga BBM vlogger. Ikaw kasi umamin eh. 75 million kamo ang natanggap mo kala Mike Defensor at mga ibang pribadong nangonsumisyon para manalo ka sa eleksyon. Ba't hindi mo nga naman nilagay sa salin mo? Diba? Yan ang sabi nyo. Yan tuloy, nagkaroon ka ng plunder offense. Tatanungin nyo yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Legal yon. In-establish niya yon. Kasama yon sa isinumiti niya sa salin niya. Malalaman nyo ba? Eto real talk. Sa tingin nyo ba malalaman ng INC kung sino yung mga nag-donate Pangulong Bongbong Marcos kung hindi niya isinama sa salin niya? Hindi. Real talk. Common sense. Siyempre, kaya nila nalaman, inilagay ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga pangalan. Diba? Kaya nga sila nag-away ni Chavit eh. Si Chavit, naungusan. Naungusan. Nino? Kaibigan. Paano ba naman isang katerbang pamilya ni Chavit Singson gusto niyang ipasok sa Malacanang? Kundi ba naman isa't kalahating ulagatong matanda na to? Diba? Nung hindi na pagbigyan yung kanyang pamangkin, apo ata pamangkin, if I'm correct me if I'm wrong. Basta pamangkin, hindi na pagbigyan, sumama ang loob, mga pre. Sumama ang loob. Kulang na lang atakihin sa puso. Pinagbigyan na siya dun sa ibang pamangkin niya, dun sa mga ibang apo niya, nai-appoint na. Nabigyan na ng posisyon. Ang gusto niya hanggang Malacanang meron. Diba? Hanggang cabinet member meron. Abusado hindi pwede kay Pangulo yung palakasan, 'di ba? And speaking of palakasan, kung matatandaan natin mga kababayan, kung matatandaan natin, in-question nila yung kay General Torre. Bakit daw tumalon agad, 'di ba, sa 4-star? Bakit daw tumalon agad sa 4-star? Bakit si Bato tumalon agad? Kung matatandaan natin, sabi ni Digong, yan si Bato, death squad man yan. Si Bato po ay member lamang ng death squad ni Digong. Na inilagay niya bilang PNP chief nung panahon niya. Kasi si Bato yung pinakanghead ng siya yung pinakang kumbaga tawag dito, padrino. Tawagin natin padrino ng mga gangsta. Yung mga geng-geng ng Davao, mga kababayan. Geng-geng. Siya po ang mamahala nun. Siya po ang namumuno doon. Pag sinabi ni Digong,
Patayin mo yan. Pag hindi mo pinatay, ay patay ko. Di ba? Di ba? Oh. Kung palakasan lang, wag magbilangan. Kasi matatalo kayo. Matatalo kayo. Di hamak na mas marami mas marami ang inappoint ni inappoint ni Digong, nakaanib niya. Yung iba mga walang pinag-aralan pa. Oh. 'Di ba? Oh. Kaya nga nakalusot yung parmali nila. Oh. Biruin nyo, face mask 1,000 plus. Oh. Diba? Kaya nga nakalusot ang parmali scandal nila. Kasi bakit po? Dahil sa inappoint niya. Real talk, di ba? Tapos, yes, tama ka, kabayan. No? Tama ka, BBM. Diba? Halos lahat ng inappoint nila ni Digong, bonak. Di ba kinasuhan si Digong? Iyan niya sa ombudsman. Sa ombudsman. Anong ginawa ni Digong? Tinanggal yung ombudsman. Pinalitan. Para maharang yung kaso na ipinail ni Senator Sonny Trillanes. Way back 2017. Di ba? Inaina ng kaso ni hanggang 2018. Hindi pinalusot. Kasi bakit? Yung inappoint ni Digong, bata niya. Di ba? Kasi gusto nyo bilangan eh. Sa ako matatandaan nyo, dito naman tayo. Ang binabato ngayon ng mga kasama na ang iglesia. I-out natin dito yung relihiyon. Kasi relihiyon nila yan eh. Ayaw nilang nadadawi. Na-hurt sila. Matsakit daw, matsakit. Wala relihiyon. Yung mga kaanib, na naniniwala kay Digong at kay Sara Duterte. Ang sabi nila, wala naman daw talaga at laganap na ang korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Nila yan. Ngayon, na-interview po ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Na-interview si Pangulong Bongbong Marcos. Eto po, finally for the first time, sumagot si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ito po yung kanyang sinabi. Pakinggan natin. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Tama. That makes absolutely no sense. So, because it's selective justice. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So, because it's selective justice. Diba? Tama nga naman si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi nyo siya, mastermind. Si Marcoleta ang nag-iimbestiga papunta na kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi nyo. Ayaw kasi nagmamalinis daw ang Pangulo. Sabi nila, kung matatandaan nyo mga kababayan, sinabi na nga natin, panahon pa ni Digong, talamak na ang mga ghost project. Talamak na po ang ghost project. Siyempre, sasabihin, ano ang ebidensya mo? Mismo sa bibig ng galing, mismo sa bibig ni Digong nang galing, ang ebidensya. And at the same time, mga kababayan, na ilathala po nung panahon ni Digongyo.
Yung mga ghost project pabahay niya, kung matatandaan nyo pa. Ito ha, ito po, yung malinaw na ebidensya. Kasi labasan na ng baho eh, 'di ba? Labasan na ng baho, resibo lahat. Sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal, isang housing project ang binisita ng Reporter's Notebook. 1,500 units ang matatagpuan dito. Pero mistula itong ghost town. Ang mga housing unit, walang mga pinto, bintana. Walang maayos na palikuran. At nabalot na ng makakapal na halaman at matataas na talahin. Naku po. Ito ang 2 Inares residences. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa National Housing Authority o NHA, sinimula ng proyekto July 2019. Naku! March 3, 2021 ang original na completion date nito. Pero nakasaad din sa dokumento na nabago ito at naging October 2023 na ang completion date. Naku po! Ang halaga ng housing project, mahigit 800 million pesos. Naku! Pero 1 taon na ang nakalipas, ang mga pabahay hindi pa rin natitirhan. Naku po! Bakit walang nakatira? Yun lang mga kababayan. Ang linaw-linaw, malinaw pa sa sikat ng araw. 2019 ginawa. 2023 completion. 2021 completion. Nag-submit na ng complete daw yung pabahay ni Duterte. After 1 year, anong ginawa ng Reporter's Notebook? Binalikan, walang nakatira. Inaagiw, nagiba-giba na wala pang pintuan. O, di ba sino tanga? Sino ang literal na may ghost project? Malinaw yan, hindi nagsisinungaling yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga DDS, talo kayo sa debate. Critical ang tama nyo, leeg ang tama nyo. Pag sa amin kayong mga BBM vlogger tumapat, leeg ang tama nyo palagi. Siyempre, sasabihin nyo, bakit ikaw? Birador Pico, ano bang tinapos? Inumpisa na tinapos ng Pangulong Bongbong Marcos mo. O kupal, eto, manood ka. Manood ka. Sabi ko sa inyo, pag si Birador Pico, kompleto detalye yan. Ito kupal ka May mga lumulusong sa malalim na ilog. O kaya naman ay maakyat sa improvised na hagdan. Ito ano lang natin. Ito po, sa Mindoro ito. Ghost project din. Ghost project din ni Digongyo. Papakita natin sa kanila kung paano inirenovate ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinukayan muli kasi hindi na matibay, hindi na madadaanan mga kababayan. So, nagpagawa si Pangulong Bongbong Marcos ng panibago. Eto. Yan ang kalbaryong pinagdaraanan ng mga residente at turista sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Nasaksihan mismo ito ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa lugar noong Pebrero. Nagbigay siya noon ng ultimatum dapat tapos na ang tulay pagsapit ng Hunyo. Sa muling pagbisita ng kalihim ng June 25, tapos na ang tulay. Yun naman pala. Ang maghabang pagkakikis ng mga residente. Kasi po yung naranasan po namin na kahit bahaho, pag may namatay, talaga po pinipilit na makaliban po kami. Pero sa ngayon ho, talagang sobrang saya ho. Talaga dahil natapos na rin po ang tulay at sana po ay tuloy-tuloy na po pati po yung aming mga kalsadas. Talagang nakaka-prepare. Bongbong Marcos. Di ba? Sinungaling na credit grabe ka. Malinaw na malinaw yan Galing sa mainstream media yan mga kababayan. Hindi kasi tayo kumukuha ng fake news. Hindi po tayo nagbabita or nagre-reaction dito ng fake news. Diba?
Eto pa, meron pa isa. Pabahay. Baka sabihin ng mga DDS yabang mo nangaano ka. Mirador pick pa. Thank you. Hirap kasi sa inyo mga DDS utak kulugo kayo ito nasa na ba yun? Nasa na yun? President Bongbong Marcos. Kami po sa Mabinikayaka Irrigators Association, malubog na nagpapasalamat sa ngayon, sa tagal ng panahon. Kaya eto mga magbubukid to mga magbubukid. Over na po ang Mabinikayaka District. Maraming salamat po sa inyong pagbigay nito at pagtugon sa mga pangailangan ng mga magsasaka. Para sa ating Pangulo. President Bongbong Marcos. Kami po sa Mabinikayaka Irrigators Association, malubog na nagpapasalamat. Sa ngayon, sa tagal ng panahon, na i-turnover na po ang Mabinikayaka District. Si Pangulong Bongbong Marcos lang, mga kababayan, ang nakapag-turnover niyan sa mga magsasaka. Ayaw ibigay ni ayaw ibigay ni Digong. Ayaw po ibigay ni Digong, mga kababayan. Ganun kasakim. Diba? Ganun po kasakim, mga kababayan. Diba? Plus yung mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos na yung pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos na Malacondo unit yung datingan. Yung 4PH program na pinakikinabangan ng sambayan ng Pilipino, kahit mga DDS na ay kinabang. Kaya alam nyo naman katwiran ng mga DDS, bakit? Makikinabang talaga kami. Taxpayer kami. Pero yung sinasabi nila na marami nagawa si Digong, wala sila napakinabangan. Lahat ng pinapakinabangan nila ngayon natapos ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Real talk, We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cows going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm hot,